Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay sa mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Mateo 13, talatang 31 hanggang 32. Ito ang sinasabi. Isinalaysay niya sa kanila ang isa pang talinghaga na sinasabi, ang paghahari ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa. Kinuha ito ng isang lalaki at inihasik sa kaniyang bukirin. Pinakamaliit ito sa lahat ng mga binhi. Ngunit nang lumaki na, ito ang pinakamalaki sa mga gulay at naging isang punong kahoy. Dumating dito ang mga ibon sa himpapawid at namugad sa kaniyang mga sanga. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Diyos na mapagmahal, narito po ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa bagong umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat sa isang gabing nagdaan na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin at sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy kaming lumalapit sa inyo, sa aming Diyos na mapagmahal, na abutin mo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Tulungan mo sila, O Diyos, na makabangon sa karamdamang kanilang taglay ngayon, Panginoon. Pagalingin mo po sila, O Diyos, upang manumbalik ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Amin din nilalapit sa iyo, Panginoon, sa umagang ito ang aming mga kaibigan na pagsisihanda dahil ang iba ay mananambahan dahil ngayon ang araw ng Sabado. Panginoon, ingatan mo sila sa kanilang pananambahan, makakarinig sila ng salita ng Panginoon. Naway ito'y maunawaan nila at maisabuhay. Gayon din po, Panginoon, aming tinataas sa inyo ang aming bansa, ang bansang Pilipinas, na muli ay nakakaharap sa bagyong Pipito na papasok sa aming bayan, sa aming bansa. Panginoon Hesus, dalangin ko, O Diyos, na sa karagatan pa lamang ay ito'y matunaw na upang hindi makapaminsala ng buhay, mga pananim dito sa aming bansa, Panginoon. Tulungan mo po ang bansang Pilipinas na makabangon sa sunod-sunod na bagyong dumarating sa aming bansa. Ikaw na, O Diyos, ang siyang magbibigay ng mga pangangailangan sa aming mga kaibigan, kapatid, sa pananampalataya na patuloy silang makabangon dahil sa mga hagupit ng bagyong nagdaan dito sa aming bansa. Panginoon Hesus, bigyan mo po ng karunungan ang lahat ng aming mga leaders upang matulungan ang mga nangangailangan, Panginoon, ng bagyo na nasalanta, Panginoon. Nasira ang kanilang mga tahanan, ang kanilang pananim, at lalong-lalo na, Panginoon, ang buhay. Lord, naway matulungan sila ng aming mga leaders. Hindi po sila nagbabangayan ng mga pampolitikong
mga pangailangan, O Lord. Lord, sa umaga ito, patuloy kong itinata sa inyo aming mga kapatid na patuloy na nawalan ng tahanan dahil mga nasunugan, Panginoon. Lord, tanungan mo po sila kung saan man silang nakatulog o na binigyan ng tahanan ng aming mga leaders, O Lord. Especially, Panginoon, sa mga matatanda, mga senior, mga bata, Panginoon. Ingatan mo po sila. Panginoon sila, O Diyos, magkaroon ng mga karamdaman. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ang aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagpapatuloy, isa pang talinghaga ang isinalaysay ni Jesus sa kanila. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito'y nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy. Kaya't nakapagpupugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Ang buto ng mustasa, mga kapatid, mga kaibigan, ay siyang mabuting aral na ipupunla sa puso ng isang tao. Kung tumubo ito, magiging mayabong at maaring kalugdan ng Diyos. Kung ang buto ng mustasa ay itinanim sa masamang lupa at tuyo, ito ay hindi tutubo at hindi yayabong. Magiging kasama lang ito sa lupa hanggang matuyo. At kung ang buto ng mustasa ay itinanim sa mabuting lupa, ito ay maaaring tumubo at yumabong. Magbubunga pa ito, lalaki at tumayog patungo sa langit. Nakapagtanim ka na ba ng mustasa, kaibigan, sa iyong puso? Gaano na ba ito kataas ngayon? O gaano ba na ba ito kayabong? Ang pagtanim ay hindi madaling patubuin, lalo kung maraming peste sa paligid na handang puksain ang iyong binhi upang ito ay mabulok. Kailangan mong alagaan ang iyong tanim nang hindi ito lapitan ng mga peste, katulad ng mga salita ng taong kumukutya sa iyo dahil nais mong tumuwid ang iyong nilalakaran at nais mong makasama sa kasalan ng kordero o tinatawag na withering of the lamb. Ano ang paraan upang makasama? Isa sa mga nawawalang tupa, totoo yan. Hindi ibig sabihin na ayos ka na ay hindi ka nawawala kung sa araw-araw ng buhay mo ay una mong naiisip ang problema mo, ang mga bagay na nasa paligid mo. Oo, siguro marunong kang magdasal, pero gaano kaugnay ang ugnayan mo sa Panginoong Hesus? Minsan hindi iyon sapat. Nasa tuwing nangangailangan ka lang, kaya ka nagdadasal. Hindi lang ang mga taong bumabali sa 10 utos ang isang matatawag na ligaw na tupa. Kung minsan, mas malala pa ang mga religious, mas malala pa.
Kasi madaling sabihin na wala akong kasalanan sa sarili kaysa aminin sa mga tao na mayroon kang pagkakamali. Mga denial king and queen, ang mga taong religious o mga taong church-goer o tinatawag nating Zimbabwe, no? Zimbabwe, diba? Sa totoo lang mga kaibigan, walang pambabatikos doon hinahanap ng marami ang tunay na saya at pananampalataya. Nakalimutan ng marami na ang tunay na saya, kasiyahan ay nagmumula sa puso at ang pananampalataya ay nasa puso rin kung paano itong nagiging pakiramdam na uhaw o gutom sa katawan. Ganoon ang madalas na mararamdaman ng isang tao kapag siya ay uhaw at gutom sa kalooban, na kahit anong inom niya ng tubig at kain ng anumang uri ng pagkain, ay mayroon pa rin siyang gutom at uhaw na dadarama. Hindi kasi kayang punan iyon ng payak na pagtitipon na dinadaluhan ng maraming tao at kaunting aral na binibigkas ng tagapagturo ng banal na salita. Minsan hindi pa matumbok ng tagapagsalita ang nais niyang ipalaganap dahil may kulang rin sa kanya bilang tao. Minsan din, nagagawang punan ang kulang na payak na aral na nakukuha ang iba. Ngunit hindi lahat ng mga taong dumadalo sa pagtitipon na iyon ay nabubusog. Kung ikaw, kaibigan, ay isang uri ng tao na laging tama sa iyong paningin, maituturing na isa ka pa rin sa mga taong naliligaw. Kailan ba naging tama ang lahat sa taong ayaw magpatalo o tumanggap na siya ay isang hindi purong nilalang? Hindi nanujuwag ang tupa. Ngunit ang kambing ay oo. Diba? Hindi nanunuwag ang tupa. Pero ang kambing ay nanunuwag. Kaya nga, ang hinahanap ng Panginoon ay tupa. At ang naiiwan ay ang mga kambing. Hindi ba't mas talata sa Mateo na isang tupa ang kailangan? Tayo ay mga tupang nanligaw na kayang dalhin ng ating tagapagpastol. Kung tayo man ay naliligaw, mga kaibigan, ang ating pastor na si Jesucristo ay siyang patuloy na gumagabay sa atin. Dinadala niya tayo doon sa batis upang tayo ay makainom, hindi magugutom. Kaya mga kaibigan, huwag mo nang hintayin. Lumapit ka sa ating Panginoong Jesucristo. Siya ang Diyos. Siya ang pastol na handang magbigay ng kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Manalangin tayo. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salitang aming na pagbubulay-bulayan. Naway maging guide namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Ang isang binhi ng mustasa na nagsisimula ito sa maliit na binhi at ito'y umusbong, yumabong at nagiging puno, Panginoon, upang ang mga ibon ay makapamugad sa puno na iyon. Panginoong Isus, katulad din namin,
Nagsimula kami sa maliit na pananampalataya. Habang kami ay patuloy na nag-aaral, nakikinig ng iyong mga salita, ay ito'y umusbong. At kami, Panginoon, ay nagkaroon na ng buhay na walang hanggan na iyong ipinangako sa iyong mga anak. Kaya, O Diyos, patuloy namin itong aalagaan ang aming mga mustasa upang kami, Panginoon, ay umusbong at lumago. Para kami, O Diyos, ay makita sa iba na sila din, Panginoon, ay sumampalataya sa iyo at mausbong din sila, Panginoon, at lumago sa kanilang pananampalataya. Kaya, Lord, maraming salamat po. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw at buhay. Inialay po namin sa inyo ang buong araw na ito at ang aming buong pamilya. Gabayan mo po kami, Panginoon, sa araw na ito at ilayo sa anumang kapahamakan. Amen.